ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sino-sino sa inyo ang mahilig pa ring pumunta sa isang library? Siguro dahil sa internet ay hindi ninyo na pinupuntahan ng library dahil isang click lamang sa search button sa World Wide Web ay makikita nyo na ang impormasyon na gusto ninyong malaman. Lalo na kung kayo ay may assignment sa eskwela. Kung babalik tayo sa panahon na wala pang internet ay makakasurvive kaya kayo sa loob ng library. Dear Papa Dudut, naghanda kami para salubungin ang pagpasok ng Y2K or Year 2000. 12 years old po ako noon at graduating sa elementary. Pagdating ng June ay bagong environment para mag-adjust na naman dahil high school na ako. Dahil sa binata na daw ako ay hindi na pwede ang maglaro. Kailangan ko ng kumilos nang naaayon sa edad ko. Teenager na kasi. 13 years old and ready to mingle. Ang pangalan ko po ay Fritz at Certified Millennial or Gen Y. To be specific ay Gen Y2. Naabutan ko ang pag-usbong ng teknolohiya sa internet at social media. At hindi ko po makakalimutan sa TV noon ang pag-atake sa Amerika ng tinatawag na 9/11 attack. Naalala ko na bumili pa nga ako ng newspaper at ginupit ko ang article tungkol sa 9/11 at idinikit sa bond paper na may print out ng margin at sumulat ng reaction noong second year high school na ako. Sa taon din na ito, una akong nagkaroon ng cellphone. Hindi pa uso ang smartphone noon. Isang araw ay pina-research ako ng teacher namin sa history tungkol sa major Asian belief system para sa reporting na gagawin ko. At dahil hindi pa accessible ang internet sa mga panahon na yon, ay ang library sa school ang takbuhan ko. Sa mga pahina na makakapal na libro mo, titingnan ang mga impormasyon. Mahirap ding maghanap sa library lalo na kung wala namang sapat na mga libro ang library. Lalo pat sa isang public school lamang ako nag-aaral, Papa Dudut. Ito ang Asian History Book. Yun! Salamat, Dario. Tinan mo to, Fritz. Ano ba yan? Grabe ka naman makatawa. Hinaan mo boses mo, baka pagalitan tayo ni Mrs. Cruz. Reproduction, tingnan mo. Manyak talaga nito. Pinag-aaralan ko kaya to. Anong manyak dyan? Nag-aaral ako ng biology natin. Mukha mo. Alam ko iniisip mo, no? Ito. Tingnan mo. Ano ba yan? Ganito palang itsura kapag nanganganak ang babae. Naku, ikaw talaga. Parang ang sakit ah. Hindi lang parang. Masakit talaga. Sabi nga ni Mama, parang ikamamatay daw niya eh. Sobrang sakit daw nung ipinanganak niya ako. Buti lalaki tayo. Bakit takot ka sa sakit? Bukla ka pala eh. Ito naman? Kaya dapat lang nating mahalin ang mga nanay natin. Tama. Sige na, mamaya ka na mangulit dyan. Mag-research pa ako ng report ko sa history. Huwag mo na muna ako istorbohin. O sige. Asian beliefs, Hinduism. Oh, ano tong nakasulat dito? Hello, you want to know me? Turn to page 82. Page 82? Oh, may nakasulat ulit. Ay, sorry. Turn to page 204. Ganun? Sige na. O ito na. Gusto mo bang magkaroon ng kaibigang babae na mabait?
Turn to page 306. Kulit nito ah. Fritz, para kang baliw dyan. Bakit ka tumatawa? Ha? Oh, wala. Ito pa. Can you be my friend? Please write your answer sa page 555. Sige nga. Fritz, ano yung ginagawa mo? Bakit mo sinusulatan yung libro? Shh! Ka nga maingay. Fritz, bakit mo sinulat ang pangalan mo? Naku, bakit na nga yan? Mag-aral ka na lang ng reproductive system dyan. Vandalism yung ginagawa mo. Wala namang makakaalam kung hindi mo ipapaalam, di ba? Sige, basta libre mo ako ng pansit sa kantina. Ayoko nga. Wala akong pambili ng pansit mo. Kung ganun, Hindi kita bibigyan ng bond paper na may printed margin. Sige ka. biro lang. Sandali, itabi mo na muna tong libro para hindi makuha ng iba. Si CR lang ako. Kailangan kong jumingil. Uy, baka dahil yan sa reproductive system ha? Kulit kasi ni Dario, nasa na nga ba ako? Ayun, tatanong ako sa kanya. Anong year level ka? Write your answer sa page 101. Ano yung sinusulat mo? Ha? Wala. Kanina ka pa dyan? Magda-drop call sana ako sa'yo pero hindi mo sinasagot yung cellphone mo. Naka-silent in cell ko eh. Kumusta na ang reporting mo? Eto, nahanap ko na lahat ng kailangan ko. Kokopyahin ko na lang. Drop call kita mamayang gabi kapag may mga tanong ako. Sige. Huwag mo silent yung cellphone mo laksan mo yung ringtone mo. Para magising ka talaga. Yung pati kapitbahay maririnig, ganon? Pwede rin. Si Dario ay kapitbahay ko at classmate ko na simula pa elementary. Si Joy naman ay naging classmate ko simula first year. Nagtatawagan kami gamit ang drop call para walang kaltas sa load. Malas mo na lamang kung hindi mo matansya at lalagpas ay siguradong kaltas sa load mo. Wala kasing landline sina Joy at Dario kaya drop call talaga ang communication namin. Mahal kasi ang text, piso isa. At may restriction kung ilang characters lang ang pwede mong isend. At kapag lumagpas ay 2 piso na ang babayaran mo. Hindi pa uso ang unlimited text noon at wala pang pagtingi-tingin ng load na mabibili. Tuwing bakante ko ay pumupunta ako sa library para i-check ang bagong message na sinulat ng mystery friend ko sa campus. Hindi siya nagpakilala kung sino siya kaya lugi ako dahil sinabi ko ang full name ko, ang sa kanya kasi ay alias lang. Siya si Y2K Girl, Papa Dudut. Bakit pa tayo nandito sa library? Titingnan ko lang yung Asian history na libro. Wala naman tayong assignment Alam ko, sandali lang to. Dalian mo Oo, promise. Susunduin ako ng papa ko may pupuntahan daw kami. Oo, saglit lang, may titignan lang ako. Saan ba yun? Yun. Ang cute mo. Para akong airplane na nagka-crash sa'yo. Ay, kinikilig. Ano yan? Ha? Kapalitan ko ng message dito sa libro. Ano? Libreng text sa libro? Parang ganun na nga. Sino? Di ko nga alam eh. Y2K lang ang sabi niya. Patingin. Ang dami nyo ng exchange messages Binura ko na nga yung pangalan ko kasi alam naman niya kung sino ako. Huwakin na muna yung libro. May isusulat ako. Anong sinusulat mo? Sasabihin ko na parang love ko na siya. Ay, si Mrs. Cruz. Anong love? Bakit mo sinusulatan ng libro? Mrs. Cruz? Yes! Bakit mo sinusulatan ng libro? Akin na yung libro. Po? Akin na! Heto po.
Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay isang violation? Kailangan mo magbigay ng explanation dito. Ma'am, At dito pa talaga kayo naglandian sa mga pahina ng libro? Mga batang to? Kailangan mong pumunta ng guidance office kasama ang mga magulang mo. pero ma'am. Ano pero? May kinalaman ka ba rito, Joy? Ma'am, wala pong kinalaman dito si Joy. Ako lang po ang sumulat sa libro. Ewan ko. Basta bukas after flag raising ceremony, pumunta ka sa guidance office kasama ang parents mo. Papadudot kinabukasan ay pumunta ako sa guidance office kasama ang mama ko. Pinapalitan sa akin ang libro ng bago. At pinasulat ako na huwag nang ulitin ang ginawa kong pagsusulat ng libro. Nahuli na lamang ako ni Mrs. Cruz. Papadudot ay hindi ko pa rin alam kung sino nga ba si Y2K Girl. Paano ko pa siya makikilala kung wala ng librong sinusulatan naming dalawa sa shelf ng library? Ibigay sa akin ang libro. Walang araw at gabi na hindi ko tinitignan ang libro at isang malaking palaisipan pa rin sa akin. Kung sino nga ba itong si Y2K Girl na madalas kong kausap sa pamamagitan ng pagsusulat sa isang libro sa loob ng library. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nami-miss ko si Y2K Girl. Iniinis nga ako ni Dario at Joy na baka pinagtitripan lamang ako pero hindi ako naniniwalang pinagtripan ako. Sa tingin ko talaga ay sincero si Y2K Girl nang sinabi niyang gusto niya ako. Ang hindi niya pagpapakilala sa akin ay tila nangangahulugang wala siyang self-confidence sa sarili at takot siyang ma-reject ko. Pakiramdam ko, Papadudot, ay dapat bigyan ko ng pansin si Y2K Girl dahil kailangan niya ako. Natutokso akong sulatan ng kahit na anong libro at ilalagay ko sa dating kinakalagyan ng Asian History Book. Natutokso din po akong iwan ko ang librong pinagsulatan naming dalawa para magpatuloy ang aming exchange messages. Papadudot. Aba, nandito si Fritz. Huwag sulatan ng mga libro. Si ma'am talaga. Pinapaalalahanan lang kita. Hindi na po mauulit yun, ma'am. Buti naman. Teka, nahanap mo na ba yung Y2K Girl? Si ma'am naman eh. Anong si ma'am ka dyan? Umupo ka na at huwag maingay. Pag nakita kong umingiti ka habang kaharap ang libro, alam ko nang may ginagawa ka na namang kakaiba. Si ma'am naman mapanghusga. Hindi naman. Gusto ko lang na ang libro na hindi mo pag-aari hindi mo sinusulatan. Sige na, kung may i-research ka, hanapin mo na yung libro at gawin mo na ang assignments mo. Sige po, ma'am. Fritz! Oh, Dario. Ano yung librong hawak mo? Sex education? Ay, nakita ko lang. Nakatago dun sa sulok. Ikaw talaga kapag ganyan, ang talas ng mata mo, no? Grabe ka naman, Mang Judge. Tulungan mo na lang akong hanapin yung libro para sa topic ko sa math. Tagahanap talaga ako ng libro, ha? Eh, dun ka kaya kay Mrs. Cruz maghanap? Nang aasar talaga to. Sandali lang. Hanapin ko. Sure ako na nandito lang yon. Ah, ito oh. Patingin ako. O ito nga. Uy, Bakit ka natulala dyan? tingnan mo. Nagsulat ulit si Y2K Girl. Ano? Kaklase kaya natin siya? Alam niya yung report ko eh. Oh, bakit ka tumitingin sa akin? Teka,
Ikaw ba to? Hindi ah. Alam mo, bad trip kung ikaw to. Believe me, hindi ako yan. Sino kaya to? Ano pala nakasulat? Ito, I love you crush from Y2K girl. Ay, itago mo na. Baka makita pa ni Mrs. Cruz yan. Hindi na ako nag-reply sa libro, Papa Dudut. Isang palaisipan talaga sa akin kung sino siya. Ang alam ko ay kaklase ko siya at kung crush niya talaga ako ay sana'y magpakilala na siya para magkaalaman na. Alam niyo, Papa Dudut, may care kasi siya sa mga messages niya at feeling ko na mahal niya ako. Maliban na lamang kung pinaglololoko niya lamang ako. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko, pero mahal ko kung sino man si Y2K girl. Gusto ko siyang kilalanin. Buong loob ko na alamin kung sino nga ba siya. Dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng self-confidence sa sarili na may magkakagusto pala sa akin. Payatot po ako at hindi matangkad at hindi rin ako gwapo. Kaya nung sinabi ni Y2K girl na gusto niya ako dahil hindi sa physical na aspeto ko, alam ko sa isipan ko ay hindi ganon kaganda din si Y2K girl kasi nahihiya siya sa akin. Sana ay makilala ko na talaga siya, Papa Dudut. Medyo mailap to. Hindi ko pa rin siya mahuli-huli. Huwag mo nang isipin. Kasi baka naghahanap lang siya ng tamang panahon para sabihin sa'yo kung sino talaga siya. Baka ganun, pero ewan ko. Mag-relax ka nga para kang ewan dyan. Detective. Sino kaya siya sa mga kaklase natin, no? Sure ka talagang kaklase natin? Oo. Kasi lahat ng report topics ko dun siya nagsusulat. Kakaiba, lakas ng loob niya. Oo nga eh. Baka seryoso talaga siya sa nararamdaman niya sa'yo. Sa palagay ko nga. Sino bang pinaghihinalaan mo? Si Christine, si Amanda, at saka si Jana. Paano kung isa sa kanila si Y2K girl? Liligawan mo? Siyempre! Ganun? Ang bilis makasagot? Pero, paano kung iba? Walang ibang magkaka-interest sa akin. Silang tatlo lang ang suspect ko. Ay sandali, nag-text yung kagrupo ko. Mag-meeting kami. Iwan muna kita rito, Fritz ha. Bye! Okay, sige. Hay. Sino kaya sa kanilang tatlo si Y2K girl? Fritz, bakit ka nandito? Parang pwede ka nang pumalit kay Mrs. Cruz. Iniisip ko kasi kung sino kina Christine, Amanda at Jana si Y2K girl. Alam mo, para ka ring ewan. Paano kung hindi silang tatlo? Paano kung bakla? Hoy, habulin ng bakla. Kung hindi isa sa kanilang tatlo at bakla man si Y2K girl, ano naman masama dun? May chance ang bakla? Sino bang bakla sa mga kaklase natin? Si Mark at Louie? Isa kaya sa kanila si Y2K girl? Ewan ko. Huwag mo na lang munang isipin. Magkagrupo tayo. Sa bahay niyo tayo gagawa ng project natin. Kasi may printer kayo eh. Drop call na lang tayo bukas. Akala ni na Dario at Joy ay wala lang ito, pero para sa akin ay mahalaga si Y2K girl. Paano kaya kung tama si Dario na nasa kanilang dalawa ni Mark at Louie si Y2K girl? Minsan ay naiisip kong kabaliwan na itong ginagawa kong parang detective kung sino talaga ang misteryosong Y2K girl na ito. Pwede kayang si Joy o pinaglololoko lamang ako ni Dario? Bahala na kung sino man siya. Basta gusto ko lang malaman ang tunay niyang pangalan sa likod nga ng pagtatago niya bilang Y2K girl. Dahil hiwagang-hiwaga na ako sa pagkatao niya. Kung sino nga ba talaga ang kausap ko sa mga libro. Sino nga ba ang totoong tao sa pangalan na Y2K girl? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tiningnan ko ang penmanship nila Joy at Dario. Negative.
Malayo sa penmanship nila ang sulat kamay ni Y2K Girl. Medyo pangit kasi ang sulat kamay ni Y2K Girl pero magaganda mga mensahe niya sa akin. Pero baka sinadya lang nila kung sino man siya na papangitin ang sulat kamay niya para hindi ko kaagad siya makilala, Papa Dudut. Isang araw ay nakita ko si Dario na nagsusulat sa libro. Kinutuban ako. Kaliwa ang gamit niyang kamay kaya siguro'y hindi ko makilala ang penmanship dahil kaliwa ang ginagamit niya. Tinignan ko ang libro na sinulatan niya at kumpirmado, si Dario nga, si Y2K Girl. Hindi ako makatiis, Papa Dudut. Tinawagan ko siya via drop call ng mga oras na yon. Nasaan ka? Nasa bahay lang. Pwede ba tayo magkita? Bakit? Importante lang. Ganon? Oo, Saan? punta ako sa inyo. Bakit sa amin? Basta. Tao po. Kaya ko na kaya siyang tanungin tungkol kay Y2K Girl? Fritz? Halika, pasok ka. Salamat. Dito tayo sa may puno. May bisita sina mama sa loob eh. Ano bang sasabihin mo sa akin? Tungkol kay Y2K Girl. Anong tungkol sa kanya? Nabasa ko yung message niya sa akin kahapon. Sabi niya gusto na daw niya talaga na maging kami, kaso nahihiya pa rin siya. Baka kasi… Alam mo? Alam ko na kung sino siya eh. Talaga? Oo. Dario, umaamin ka nga sa akin. Bakit mo ako binibiro ng ganito? Bakit mo nagawa sa akin to? Oy Fritz, ano yan ha? Anong ano yan? Nakita kita. Ikaw yung sumulat sa libro. Huwag mo kang pagbintangan. Hoy, sabi mo nga sa akin, bakla ka ba? Kursunada mo ako? Ano ba yung pinagsusulat mo doon ha? Hindi ako bakla. Hindi ako si Y2K Girl. Huwag ka na magkaila, nahuli na kita eh. Alam mo, naiinis ako sa pagmumukha mo. Nahuli ako ni Mrs. Cruz dahil dyan sa Y2K Girl mo na yan. Bad trip na bad trip ako sa'yo. Bakit mo naisip na pagtripan ako ng ganito, ha? Ano bang nagawa akong kasalanan sa'yo? Bakit mo ba akong pinagmumukhang tanga? Basta hindi ako si Y2K Girl at hindi ako bakla. Anong pinagsasabi mong hindi ikaw? Nakita kita nagsusulat. Hindi ako bulag, no? Ano? Hindi ka talaga aamin? Isusumbong kita kay Mrs. Cruz? Fritz naman. Sabihin mo na kasi. Bakit mo ba ako pinagtitripan ng ganito, ha? Maamin ka na. Malalaman din naman yan dahil sa penmanship eh. Sasabihin ko kay Mrs. Cruz na kaliwang kamay yung ginamit mo sa pagsulat. Fritz, huwag ka magsumbong. O yan. Inaamin mo na ba na ikaw yon? Ano kasi, yung una ako. Katuwaan pero may ibang sumalo pero ako pa rin na nagsusulat. Ano? Inuutusan niya ako magsulat para replyan ka. Sino nag-utos sa'yo? Bad trip naman o bakit ba umabot sa ganito? Basta, wag mong sabihin na ako nagsabi sa'yo ha. Sino ba kasi siya? Napag-utusan lang ako para sumulat ng message ni Y2K Girl sa'yo. Tinatanong ko nga kung sino siya eh. Huwag niyo akong pinaglalaroan ng ganito ah. Crush ka niya. Mahal ka niya. Ang dami mo pang sinasabi. Sabihin mo na kung sino siya. Si Joy. Ano? Si Joy talaga si Y2K Girl. Alam nyo, ang labo nyong dalawa. Bad trip kayo. Para kayong tanga. Gumaan ang utak ko na hindi si Dario si Y2K Girl at hindi siya bakla. Hindi ko matatanggap na si Joy ang ka-exchange messages ko, Papa Dudut. Na siya pala si Y2K Girl kasi hindi ko talaga lubos maisip na may gusto pala siya sa akin. Hindi nga ako gwapo at hindi ko talaga alam kung totoo yung mga nakasulat doon o baka naman dinadagdagan lamang din ni Dario. Ang labo po talaga, Papa Dudut.
At para matapos na ang lahat ay kinausap ko na ng harapan si Joy sa loob ng library habang may ginagawa siyang assignment. Hindi ko makuhang magalit sa kanya. May pakiramdam lamang ako na pinaglaruan niya lamang ako at hindi totoo ang mga nababasa ko at parang hindi sa kanya talaga galing yon. Pinigilan ko din na lumakas ang boses ko at mag-away kaming dalawa habang sinasabi ko sa kanya na alam ko na ang totoo dahil baka sa guidance office ang bagsak ko. Papa Dudut. Oh, nandito si Fritz. Huwag sulatan ng mga libro. Ay, hindi namamansin. Anong problema mo? Joy, mag-usap tayo. Fritz? Alam mo naman na ilang buwan ko nang sinusubukang hulihin kung sino talaga si Y2K girl. Ngayon, kilala ko na siya. Alam mo na pala kung sino siya? Alam mo Joy, ang hindi ko lang talaga alam kung bakit umabot sa ganito. Totoong ako si Y2K girl. At totoo yung mga sinasabi ko. Mahal kita. Kung sakaling nagpapatawa ka, hindi nakakatuwa to. Fritz, I'm sorry. Hindi ko kasi alam kung paano sabihin sa'yo eh. Babae ako, hindi magandang unahan ko yung lalaki. Joy naman. Alam mo, ikaw din naman ang may kasalanan eh. Kasi in-entertain mo si Y2K girl. Ano? Ako ang may kasalanan? Patawarin mo naman na ako. Nakakainis lang Joy eh. Magkaibigan tayo. Ang nakakainis, halos lahat pinagdudahan ko. Tapos ikaw lang pala yun? Eh natatakot nga akong sabihin sa yung direkta yung nararamdaman ko eh. Maliban na magmahal si Y2K girl. Natutuwa ako tuwing nakikita kitang binabasa mo yung messages ni Y2K girl. Nagniningning yung mga mata mo. Tigilan mo na nga yung Y2K girl na yan. Silence! Ang ingay nyo dyan! Sorry ma'am. Makaalis na nga. Fritz, sandali! Fritz! Bakit parang ang sungit mo? Aba, hindi ako pinapansin. Baka break na sila ng Y2K girl. Kabataan talaga. Hindi mo maintindihan. Papadudot nakita ko sa mga mukha ni Joy ang takot habang sinasabi ko sa kanya na hindi ko pa alam kung ano ang feelings ko sa totoong Y2K girl. Alam mo Papadudot, ang sama ng ginawa ko, na konsensya ko. Binalikan ko ang mga naisip ko dati na ikinatuwa ko kay Y2K girl. Pinasaya niya ako sa mga messages niya. May puwang si Y2K girl sa puso ko. Tama si Joy na kumikinang ang mga mata ko tuwing nagbabasa ako ng reply niya sa akin, kaya kinausap ko ulit si Joy at nagsorry ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya na na-appreciate ko ang paghanga niya sa akin at naging kami na nga Papadudot. Hindi na namin kailangan ng libro para sulatan ang messages namin sa isa't isa. Dahil naging kampante na kami na sabihin ng personal kung ano man ang nararamdaman namin. Pag-ibig lang naman ang ibinigay niya sa akin kaya't nararapat lang na suklian ko din siya ng tunay na pag-ibig. Masaya akong siya ang naging asawa ko at ngayon ay 32 years old na ako ay parang kahapon lamang ang lahat na nangyari sa library at ang pag-uusap namin. Ang pag-usbong ng pag-iibigan namin, ang inyong kapuso at kabarangay, Fritz. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.